Kasama po natin ngayon si Sir Eric Escalante, ang focal person ng Family Development Session ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program in the Cordillera Administrative Region. Magandang hapon po, sir. Good afternoon, Ms. Eden. Yan, good afternoon po. Sir, ano po ba ang layunin ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program? Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, or shortcut na lang natin na Pantawid Pamilya, ay isang programa talaga na binuo para continue ang mga goals ng Millennium Development. Diba? Kung matatandaan natin, meron tayong mga goals na kailangang abutin. So yung Pantawid Pamilya, ipinaturn siya doon sa mga goals na iyon para sagutin o mag-contribute yung Philippine government. So actually may dalawang objective itong Pantawid Pamilya, no? Internationally known pala siya as conditional cash transfer. So itong CCT sa Pilipinas, mayroong social development, tsaka social assistance. So una, kung titignan natin yung pangalan niya, conditional cash transfer, meron tayong cash na ito na transfer sa ating mga Pantawid beneficiaries. Pero syempre, hindi lang tayo namimigay ng pera, kaya meron din tayong part doon na conditional. Kasi yun yung tumatagos o tumutugon doon sa mga social objective ng program, which is paunlarin yung kabuhayan noong mga pamilya na beneficiary ng Pantawid Pamilya. So, namimigay tayo ng pera, and in return, ay ating pauunlarin yung kanilang kalusugan at saka edukasyon, primarily ng mga bata na miyembro ng mga may hirap na pamilya. Sir, kailan mo ba ito nagsimula sa Pilipinas? Sa Pilipinas, ito ay nagsimula, ipinilot test ito noong 2008 no, sa mga piling lugar sa Pilipinas. So matapos makita na malaki naman yung impact o naging maganda yung outcome noong pilot testing, ay itiniretso na ng national government na palawakin yung sakop ng Pantawid Pamilya. So mula sa 300,000 na pamilya noong 2009, nagdagdag ulit tayo ng 300,000 hanggang sa ang tinarget na natin ay abutin lahat ng mga may hirap na pamilya na na-identify ng DSWD. So maabot ngayon siya ng halos 4+ na million na families or households sa buong bansa. Sa buong Pilipinas. Paano ba na pinipili ng DSWD ang mga households o pamilya na dapat kasama o beneficiary ng program? Sa DSWD kasi meron tayong isa pang kasamang unit, no? Ito yung National Household Targeting System for Poverty Reduction. So, itong mga beneficiary ng Pantawid Pamilya ay nagmula doon sa assessment na ginawa ng ating targeting system. At ang resulta nun, meron tayong list of poor. Ngayon ng Pantawid Pamilya kasi meron siyang specific na guidelines. Ibig sabihin, hindi lahat ng may hirap na pamilya kukunin ng Pantawid Pamilya. Nakaspecify kasi sa layunin ng Pantawid Pamilya na pauunlarin nito yung health at education ng mga bata na originally ay 0 to 14 years old. As of now naman 0 to 14 years old, no? So lahat ng may hirap na pamilya na nasa listahan ng may hirap ng DSWD, sinala natin yung mga pamilya na mayroong 0 to 14 years old at sila yung nakabilang sa Pantawid Pamilya. Pero paano po kung merong mga pamilya na sabihin na natin hindi nakasama sa listahan, pero ang tingin po nila ay mahirap sila at nangangailangan sila ng ganitong benepisyo mula sa DSWD. Ano ba ang pwede nilang gawin? Ay bukas naman lagi yung ating mga units o yung ating opisina para sila ay mag-file ng kanilang kagustuhan na mapasama. So tinatanggap natin lahat ng mga grievances or matawag doon application o parang complaints, no? Kasi itong listahan ng may hirap natin, before naman natin siya i-finalize, ibinubukas natin sa public. Siyempre, katuwang natin dyan ang local government unit mula sa barangay hanggang sa munisipyo o hanggang sa provincial actually. No, binubukas natin yung listahan, pinapakita natin sa mga tao para makita nila. Now, if they feel na dapat ay nandoon sila o mayroong mga dapat hindi kasali, bukas yung listahan. So, binigyan natin ng oras para makapag-submit ng kanilang mga grievances itong mga pamilya na ito na sa tingin nila ay dapat kasama sila sa listahan ng may hirap o sa Pantawid Pamilya. So, kahit naman ngayon, no, mayroon pa rin nag-a-apply at ang ginagawa natin na ina-assess natin yung kanilang status kung sila ba'y karapat-dapat ng kabilang o hindi.
Kaya meron tayong mga staff na nakadeploy sa lahat ng munisipyo, mga social workers, para tumulong sa atin, para i-assess kung ito bang mga ito ay karapat-dapat o itong mga ito ay hindi dapat karapat-dapat, gano'n po. Maganda po na nasabi nyo na bukas ang DSWD para sa mga ganitong klase ng pamilya. So, maaari po bang malaman kung sino po yung mga pwedeng mag-recommend o mag-refer ng mga pamilyang dapat isama sa programa? Pwede mo bang kahit sinong individual o kailangan ang local government unit? Actually, kahit na sino naman, pwede silang dumiretso sa DSWD, no? Pero kung sila ay nasa kanilang mga munisipyo, mga areas, no, andyan naman ng local social welfare and development offices kung saan doon din nakalodge yung ating mga staff. So, pwede silang pumunta doon at i-forward na lang ng ating mga partners sa munisipyo yung papeles sa atin. Pero pwede silang may text hotline kasi tayo, may email, o kung mas techy, may Facebook, may Twitter, mga ganong bagay. Yan, sige po. Aalamin po natin yan mamaya. Maya. Opo. Sir, nasabi ho niyo kanina na merong mga condition ang programa. Pwede ho bang isa-isahin natin kung ano yung mga conditions? Kasi may mga naririnig po tayo sabihin na natin critics ng mga kritiko ng programa na sinasabi nilang ito daw ay isang dole-out program at ginagawa niyang tamad ang mga pamilya dahil hinihintay na lang nila yung pera na nagagaling sa gobyerno. Ano mo masasabi niyo rito? Ayun nga. So, kung international kasi yung conditional cash transfer yung program, so, ibig sabihin, hindi lang siya cash transfer. May part na conditional. Ito mga conditions nga to, gaya na sabi ko kanina, ito yung mga nakapattern doon sa Millennium Development Goals. So, andyan yung eradication of extreme poverty and hunger, access to or provide primary education, universal primary education, and then lessen or babain yung rate ng namamatay ng mga nanay at ng mga bata na pinapanganak, at saka magkaroon ng equality or gender empowerment, no? Kaya yung conditions natin, iisa-isahin natin, meron dyang health at saka may education. So sa health, nire-require natin ng lahat ng mga bata na pumunta o regularly ay pumunta magpa-check up sa mga health centers. Ngayon yung pagpapa-check up o mga kailangan nilang tugunan doon sa health center visit ay nakapattern doon sa protocols ng DOH. Kaya kapartner natin ng DOH sa programang ito. Pangalawa, kasama din dito yung pagpapa-check up ng mga nanay habang nagbubuntis pagkatapos manganak, no, sa mga health centers din. Yun yung sa health natin. And then sa education naman, lahat ng bata na kasama sa pamilyang naka-register as beneficiary ng Pantawid Pamilya ay kailangan pumasok sa eskwelahan at meron tayong target na 85% in a month dapat yung kanilang attendance. So from preschool to elementary and to high school. And then yung panglima, syempre hindi lang yung mga bata at mga buntis na nanay, no? Andyan din yung mga magulang. Kaya yung ating panglimang kondisyon ay dapat itong mga magulang ay dumalo ng tinatawag natin na family development sessions. Ngayon, ano ba itong family development sessions? Itong family development sessions ay isa sa mga intervention natin upang muling turuan itong mga magulang. Siyempre, hindi natin masisigurado na kahit naman ang target natin ay health and education, kung itong mga magulang naman pala ay hindi pinapahalagahan ng kalusugan at edukasyon, walang mangyayari dun sa efforts natin. Kaya, doon sa family development sessions na ginaganap buwan-buwan, 2 to 3 hours, ay tinuturuan natin sila ng mga basic or karagdagang mga skills para lalo nilang matugunan yung pagiging magulang nila. So, yun yung mga kondisyon ng programa. Kapag hindi natin natugunan o nasundan yung mga conditions na yun, pag hindi na na-comply, ay hindi sila makatanggap ng pera. Kaya, tinatawag natin yung mga kondisyon na co-responsibility. Kasi, may responsibilidad sila para makatanggap sila noong cash grant na tinatawag natin. Hanggang kailan po mag-e-end or gaano katagal na ang isang pamilya ay magiging beneficiaryo ng programa? Well, ang original naman na plan ng programa ay 5 taon. No, 5 taon. Ang cycle kasi 5 taon eh. Pero as of now, sabi nga natin, pinag-aaralan pa ng ating gobyerno o ng national government na i-extend
Kasi meron din tayong plano pa naman na i-expand from 0 to 14 years old na mga bata, from 0 to 18. No, ito yung resulta ng mga clamor ng ating mga partner beneficiaries nga na sana i-extend yung age ng mga covered na children ng pantawid pamilya. So, sa isang pamilya kasi, 3 bata lang yung masasakop niyan eh. So, sinasabi ng iba kasi, ini-encourage natin na padamihin yung anak kasi nga parang may cash grant naman pala. Hindi po. No? Naka-maximum lang po na 3 bata sa isang pamilya. Yun lamang po. At yung mga batang iyon ay yung mga bata na na-register lamang nung panahon ng assessment, which is 2009. So, ibig sabihin yung mga bata na pinanganak after ng 2009 assessment ay hindi ko pabor ng pantawid pamilya. Hindi na sila mapapasama. Oo, kasi kung gagawin natin yun, parang kada anak ay mapapasama. Parang sinabi natin, mag-anak sila na mag-anak. So, hindi po yun. So, nililimit talaga natin. Since ito naman po ay assistance, hindi naman talaga siya panghabang buhay na nandito, di ba? So, as of now, standing pa rin po yung 5 years. Ongoing yung proseso ng paglilift. So, as of now, meron na tayong mga kinover na 15 to 18. Pero hindi pa lahat. Hindi lahat ng mga pamilya. Hindi lahat ng sets. So, ongoing yung pagtitest o pag-assess din kung magiging epektibo ba yung ganong pamamaraan. So, dito sa Cordillera kasi may mga barangays tayo, mga households, families na malayo, may kalayuan sa school facilities at saka health center facilities. Ano ho ba, meron ho bang ginagawa ang ahensya para po matugunan yung kondisyon, matugunan nila yung kondisyon ng programa, pero at the same time, hindi naman po sila naglalakad ng napakalayo o nawawala doon sa kanilang ginagawa araw-araw. Itong pantawid pamilya kasi, bago siya implement, syempre nakakawan tayo ng MOA with the local government unit. Ina-assess natin, may kakayahan ba itong LGU na i-provide ang education at health services sa munisipyo. Kasi kapag noong naglabas tayo ng programa na tumutugon doon sa, o tumatarget doon sa health at education, expect natin na ang demand sa health service at education service ay tataas, hindi po ba? Sa Cordillera, ang terrain natin super lalayo at napatunayan natin sa paglilibot-libot natin sa Cordillera na hindi lahat ng komunidad may malapit na health center, may malapit na eskwelahan, or meron ng health center pero hindi sapat yung mga serbisyo. Kaya kagandahan ng Pantawid Pamilya, nag-organize din siya ng advisory committees. No? So sa advisory committees mula sa lokal hanggang sa national level, kapartner natin itong mga national government agencies. So, primarya dyan, yung Department of Education, Department of Health, and then sa local na level, yung mga representatives nila. So, andyan sa munisipyo, andyan ang district supervisor, andyan ang municipal health officer. Sa provincial level, yung mga counterparts din nila. So, ang mga recent na naging resulta ng ating partnership dito, no, ay syempre may mga LGUs na nagpatayo ng daycare center. Kasi syempre hindi mo paglalakawin yung 3 years old sa malayo. So may mga ibang nagpatayo ng health center. Yung iba naman ay ginamit or in-explore itong tinatawag nating alternative learning system. So may mga staff naman yung coordinators, ALS coordinators, na sila mismo yung nasa munisipyo mismo. Sa health naman, binuo natin bumuo ang DOH ng community health teams na tumulong din sa paghahatid serbisyo ng pangkalusugan. And then may mga roving midwives naman tayo, di ba? Regular naman yung ng ating MHOs, and then meron din tayong RN Hills. O, di ba yung programa natin sa mga nurses, deployed nurses sa communities na tumulong din para masigurado na yung mga services ay naihahatid sa ating mga kababayan. Hindi naman siya siguro isang bagsakan na sagot lahat. Siyempre, may mga malalayo pa rin talaga, pero sa tulong ng ating mga advisory committees at mga partners sa lokal hanggang sa national, paunti-unti natin natutugunan yung mga gaps dito. Sir, sabi niyo kanina nagsimula yung program noong 2009? 2008 nung assessment, 2009 nung nag-start yung implementation ng program. So it's been Almost 5 taon. 5 years. Opo, 5 years na ho. Meron na ho pang nagawang parang sort of evaluation para makita kung kumusta talaga yung programa, kung meron bang improvement so far, or nakakamit ba natin yung layunin ng programa na iangat sana yung antas ng kabuhayan ng mga
beneficiaries natin. Oo, sa impact assessment, siguro parang ganun, or impact evaluation study, tinutupin natin. No? So, sa DSWD, yung talagang malakihan, wala. Sa internal, ha? Internal, wala. Yung mga resulta, yung mga findings natin, nakukuha lang natin sa mga field visits natin, mga actual na pagbisita. Pero externally, marami ng mga pag-aaral na ginawa itong mga external partners natin. So, ang World Bank gumawa na noong 2012, and then yung Ateneo, yun naman yung medyo mas lumutang ng mga resulta. No? At nakita natin, kunyari sa World Bank, nakita natin na merong positibong epekto ang Pantawid Pamilya. Kasi isa doon sa mga tinukoy doon, syempre tumaas nga yung attendance rate ng mga bata. Ng mga bata sa pagpasok sa eskwelahan. At even yung mga OSY at mga dropouts dati, nagsibalikan. Doon sa eskwelahan. Kaya nga, kung naalala ko ba isang testimony ng isang guro na parang grabe, lahat ng mga OSY at mga dropouts nagsibalikan sa eskwelahan. Kasi dahil nga, naging kondisyon ng pag-aaral sa mga bata yung mga pamilyang ito. Siyempre naman matatanggi na karamihan sa mga OSY or mga nag-dropout ay galing doon sa mga tinarget nating pamilya na may hirap na wala pang paaral sa mga anak. Pero dahil dumating na yung cash grants on education, nagsibalikan sa eskwelahan. So yun lamang yung mga ilan sa mga findings ng World Bank study doon sa Pantawid Pamilya. At kung matatandaan ko, nagkaroon ng meron din kasi tayong tinatawag na Independent Advisory Committee. So ito ay binubuo ng mga individual at mga organisasyon na hindi parte ng DSWD. So yung mga NGO, CSO sa mga individual. So isa dyan si Winnie Munsod, no? Sa National. Nandiyan din si Randy David na miyembro din nung IAC. So, sabi nga sa isang article ni Randy David na na-publish sa Philippine Daily Inquirer, parang nabigla siya, nagulat siya. Kasi parang ngayon na siya nakakita talaga ng isang, nag-spot check kasi siya no, sa actual na FDS, yung Family Development Sessions. Doon niya nakita na parang nakakatuwa na parang sa isang ordinaryong araw, mayroong nag-gather yung mga parents para mag-aral ulit. So, yun yung mga ilan sa mga testimonies na nagpapatunay na mayroon at mayroong magandang epekto itong ating programa. Okay, salamat po, sir. Sorry, I have to ask this. Paano kaya kung mag-e-end na yung program? Kasi sabi niyo kanina na isang condition kasi ng programa ay yung pagpasok sa school o kaya pagpapacheck up ng mga bata. Kaya lumobo yung attendance sa school at saka yung parang compliance dun sa health check-up. In your field visits o kaya sa inyong monitoring at evaluation mo ba, natanong nyo yung mga beneficiary kung paano kung matatapos na yung programa at wala ng cash na maibibigay sa kanila kapalit ng kanilang condition. Sila pa rin ba pupunta sa school o kaya sila pa rin ba magpapacheck up? Siguro yung, balikan na natin, no? Isa sa mga tinutumbok din ng programa kasi baguhin nga yung pananaw ng mga pamilya. Na andyan naman kasi yung mga serbisyong ito i-avail lang natin. Although siguro may mga hindrances minsan. No? So ang gustong gawin ng Pantawid Pamilya ay sanayin sila. Para pag nawala yung programa, pumupunta pa rin sila sa eskwelahan, pumupunta pa rin sila sa health centers, tapos nagkikipag-participate pa rin yung mga magulang sa mga community activities ng Pantawid Pamilya. Ngayon, syempre, hindi naman lahat positive pag sinasabi natin patatapos na. Siyempre, yung iba dyan, hindi kasi pantay-pantay yung level of well-being o yung level ng mga pamilya. No? May mga pamilya talaga na sobrang hirap, may mga pamilya na medyo, may mga pamilya naman na nakikita mo yung pag-unlad. So, sa ibang mga pamilya siguro, gusto nila ma-extend yung program. Yung ibang pamilya naman, okay na sa kanila. Kasi nakita na nila yung tulong, natulungan na sila. Kaya naman tayo, just in case lang na matapos yung 5 years, kung pinal na yung 5 years o hindi pa, meron tayong binubuong iba pang mga programa para sa kanila. Kaya nga halos lahat ng serbisyo, hindi lang ng DSWD, kundi ng national government mismo, tinatarget itong mga miyembro ng Pantawid Pamilya. No? Kaya sa DSWD, hindi na lang yung Pantawid Pamilya. Kaya meron tayong tinatawag na convergence strategy na hindi natin sila basta-basta iiwanan pagkatapos ng Pantawid Pamilya. So, pinakamahalaga dyan, kapag nasanay mo na silang sa
financial management, nasanay mo na silang naiparamdam mo na sa kanila o naipaliwanag mo na sa kanila na kailangan mag-aral ng mga bata, kailangan pahalagan yung kalusugan, anong susunod dyan? So, bibigyan mo na sila ng livelihood o pagkakakitaan. So, kasama din dito sa family development sessions, pagkasanay sa kanila na magnegosyo. O hindi naman kaya ay gumawa ng sarili ng negosyo. So, after ng ilang taon, kunyari mga set 1 area sa atin ngayon, yung nauna 2008, 2009, sila na yung mga beneficiaries ng tinatawag din nating Sustainable Livelihood Program. No? So, ito yung isa sa mga programs natin na nagbibigay o tumutulong, nag-a-assist sa ating mga pamilya na magkaroon ng negosyo. O matrain sila na magkaroon ng negosyo. So, yung Pantawid Pamilya o yung CCT at saka yung SLP, livelihood program, parte lamang ng convergence strategy ng DSWD. So, mayroon pa tayong isang programa, yung community-driven development, na kung saan naman hinahasa niya yung kaisipan ng mga mamamayan sa pinapalakas niya yung kapangyarihan ng mga mamamayan na magdesisyon para sa kanilang sarili kung anong proyekto o anong mga aktibidad sa community ang pwedeng gawin. So, yung tatlong yan tulong-tulong para tugunan yung kahirapan dun sa mga communities. Okay. Dito po sa Cordillera, so far dun sa 5 taon ng programa, ano yung nakikita niyo po na pinaka-challenge o kaya problema dun sa programa na kailangang bigyan ng pansin at tugunan? Siguro isa lang sa mga challenges natin dito sa Cordillera, pinakalitaw na challenges talaga ay yung geographic na terrain, no? Kasi siyempre, malayo talaga yung mga pamilya. No? Pero sinisikap ng ating mga staff na mapuntahan talaga, bawat household mag-visit ng ating. Kaya nga meron tayong mga staff na deployed talaga sa mga areas. Yung ibang area dyan, yung ibang mga munisipyo dyan, ang sabi nga nila, DSWD, yung pinakaunang nakapuntang national government agency sa kanilang lugar. No, dati parang wala. Di ba? Makukuha sa mga testimonies na, may gobyerno na pala, yung DSWD. So yun siguro, pero nakakaya pa naman mga staff natin. Paunti-unti nating binibigyan ng o dinadagdagan yung mga interventions para lalong maigpawan yung challenge na yung geographic. So, bundok-bundok na, layo, ilang araw ng paglalakad. So, yun naman siguro yung isa sa mga pinakalutang challenges na kinakapag-programa. Anong masasabi niyo sa mga kritiko ng program? Kritiko ng programa? Siguro siguro sa tingin ko, ang mayroon lang siguro gap, no, sa pagitan ng ditong side at ditong side. Kasi syempre hindi naman, pag nasa labas ka kasi hindi may kita agad no? Pero lahat naman ng mga na-erase na puntos regarding sa Pantawid Pamilya nakita natin, no? Yung Code of Mendicancy, hindi lang naman natin sila binibigyan ng pera, o to pera mo, go. Mga kondisyon. Tapos hindi naman ito nakukuha. Kasi in the first place, ang pera diretso sa mamamayan. Walang ni isang pera o cash card na dumadaan sa kamay ng isang DSWD staff. Saan po ito? Kasi dumadaan yung pera sa land bank. At mismong personnel ng land bank ang magbibigay. Kung hindi naman, nakipag-partners tayo, kaya mayroon tayong mga conduits, no? Andyan ang Emmanuelier, ang mga lokal na bangko, para sila na mismo magbigay sa ating mga partner beneficiaries. So, wala talagang dumadaan sa DSWD. Maliban sa pambili ng mga pang-operation. Pero yung mga cash funds, hindi dumadaan sa DSWD. At yung bulk naman ng pera ng Pantawid Pamilya na malaki, nasa cash grants. No? Ilang percentage lang yung admin cost. So, yun naman yung mga litaw na criticisms about the program. No? So, kanina sir, nabanggit nyo na open ang DSWD sa lahat ng grievances, complaints, at sinabi nyo po na meron kayong text hotline, o kaya may email address. Pwede rin po silang pumunta sa kahit anong DSWD office? Kahit po sa munisipyo? Sa MSWDO, CSWDO, sa PSWDOs, kasi meron tayong staff na nakalatch doon. Sige po. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you very much.